Hello mga Mars! At kanina nga bago mag alas 8 ng gabi ay sarado na itong aming kainan. Walang pasok sa eskwela itong aking pangatlong anak, kaya naman siya yung kasama ng aming katuwang sa tindahan. At tinanong ko siya kung marami ba kaming tirang mga ulam. Ang sabi naman niya ay meron, pero hindi naman ganun daw karami. At meron tayo ditong mga nakabalot na sopas at ng palabok. Tira ito sa aking panindang almusal, kaya pamimigay na ito mga Mars. At ito naman yung oras ng tanghalian, kaya marami kaming customer dito. Dito sa aming tindahan na kainan ay uso talaga dito ang antayan. Hindi pa nga natatapos kumain yung customer ay may nag-aantay na sa likuran. At sa araw din na ito ay meron akong tanggap na mga pa-order mga Mars. Habang ako ay nagluluto ng aking mga panindang ulam para sa pananghalian ay sinasabay ko naman itong pagluluto sa aking mga tanggap na pa-order. Ganito yung nangyari kanina mga Mars. Nang ako ay matapos sa pagluluto ng aking mga panindang almusal, si Mr. naman ay pupunta ng palengke sa Balintawak Market para siya ay mamili ng aking mga ulam na lulutuin para sa pananghalian. Habang siya ay namimili, ako naman ay nag-uumpisa na sa pagluluto ng mga pa-order ko. Dahil yung mga karne na lulutuin ko sa araw na ito para sa pa-order ay napabili ko na kay Mr. kahapon pa lang, kaya naman habang siya ay namimili sa araw na ito ay magpe-prepare na ng mga lulutuin ko para sa aking pa-order. Ito ngang order sa akin ng customer ay alauna niya pa kailangan. Pero ginagawa ko na ito ng mga alas 9 ng umaga. Habang nagluluto ako ng order na sapin-sapin ni customer, ay meron pa akong 2 putahe na karning baboy para sa aking paninda, kaya naman niluto ko na rin habang ako ay nagluluto ng sapin-sapin. At habang nagpapalambot naman ako ng karning baboy, ay piniprepare ko naman yung lulutuin kong chicken cordon bleu para pagkatapos ng sapin-sapin ay ma-steam ko na rin at maprito. Nang dumating si Mr. galing palengke ay naluto ko na yung aking 2 putahe ng ulam na pan-display ko sa aking kainan, kaya naman isasalin na lang namin ito sa isang lagayan at siya ay tutulong na rin sa aking pagluluto, lalo na sa aming tanggap na pa-order. Sa part nga na ito ng video ko ay si Mr. yung nagpiprito ng chicken cordon bleu at ako naman yung nagpapagulong doon sa may itlog at breadcrumbs. Yung estilo nga namin ni Mr. sa kusina kapag ganitong mayroon kaming gawang pa-order at sumasabay yung aming mga panindang ulam at almusal ay talaga namang nagtutulungan kami sa lahat ng bagay ni Mr. Kahit mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking trabaho. Habang sila ay busy sa pagbebenta, kami naman ni Mr. ay busy sa pagluluto ng pagkain. Nasa palengke pa lang si Mr. yung aking order na fried chicken ay naka-ready na, naka-marinate na. Kailangan na lang ay maprito. Pati naman yung aking cordon bleu, ang kulang na lang ay maprito din. At yung order ni customer na chicken caldereta at pork menudo ay nakasalang na din. At itong ulam na nasa video na ito yung 2 unang putahe na naluto ko, pork caldereta at tokwat baboy. Nagiging mahirap talaga yung sitwasyon namin ni Mr. sa kusina, lalo na kapag meron kaming mga tanggap na pa-order, pero kinakaya naman namin. Dala na rin ng pagtutulungan at diskarte sa pagluluto. Napakahalagang bagay para sa akin na kahit gaano pa man kadami yung aking gawain o gawang luto sa pagkain, at kahit sabay-sabay pa ito ay talagang iniingatan ko yung pinakalasa ng aking luto na dapat talaga ay mapanatili ko yung lasa na masarap at masiyahan syempre yung aking customer. Pero hindi ko pa rin naiiwasan mga Mars, lalo na kapag talagang sobrang hirap at busy ay nasusunugan ako ng bawang at ng sibuyas. At hindi mo talaga maiiwasan na mangyari yun dahil nga sabay-sabay lahat.